Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Naging ligaya ko na po ang pakikinig sa inyong programa. Tutok na tutok po kasi ako sa programa ninyo araw-araw, Papa Dudut. Tawagin nyo na lamang po ako sa palayaw kong Carla. 19 years old ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa Novaliches, Quezon City. Sana po after ninyong mabasa o mapakinggan ang istorya ng buhay ko ay mabigyan niyo po ako ng payo. After high school ay nagpasya na akong magtrabaho para makatulong sa tatay ko at sa 4 ko pang kapatid na nasa probinsya. Noong 16 years old pa lang ako, noong unang magbanat ng buto. Inaasahan ko na yon, Papa Dudut, dahil panganay po ako sa 5 magkakapatid. Namatay na rin ang aking ina dahil sa panganganak. Kaya simula noon ay tinanggap ko na rin ang responsibilidad at tumayong ina sa mga kapatid ko dahil alam ko na wala na silang ibang pwedeng pag-asa kundi ako lang. Samantala ay pinasok ako noon ng aking ama sa isang grocery store para magtrabaho. Ayos naman ang trabaho ko doon bilang bagger. Pero after 3 months ay nagsawa din ako. Kaya nag-resign ako noon. Noong una ay hindi pa nga tinanggap ng mga amo ko ang pagbibitiw ko. Dahil nakapag-advance noon ang tatay ko ng sweldo. Kaya pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho nang walang bayad. At nang matapos na ang obligasyon ko ay agad na akong umalis. Pero Papa Dudut, hindi ko pa pinaalam noon sa ama ko na wala na akong trabaho. Hanggang sa isang umaga ay pinagtapat ko na sa kanya ang katotohanan. Ano ba? Bumangon ka na nga dyan sa folding bed mo. Dali. Kahit kailan talaga, ang kupad-kupad mo pagising sa akin ni Itay. Papasok ka pa sa trabaho, paalala pa niya sa akin. Itay, hindi na po ako papasok sa trabaho. Nag-resign na po kasi ako, inform ko noon sa kanya. Nagulat naman si Itay sa sinabi ko at labis na naimbyar na siya sa akin. Carla naman, ano naman ang pumasok sa kokote mo at nag-resign ka sa trabaho mo? Alam mo namang naghihirap na tayo, hindi ba? Alam mong kailangan natin ng pera. Bakit ka pa sumabay sa problema natin? Galit na wika ni Itay. Kasi po Itay, sobrang nakakapagod yung trabaho sa grocery ni na Aling Minda. Hindi ko na po kinaya, katwiran ko sa kanya. Walang trabaho na madali. At saka buti nga't may trabaho ka pa. Yung iba nga dyan, gustong magtrabaho pero walang mapasukang trabaho. Ang swerte mo pa nga kasi meron ka tapos sasayangin mo lang. Ang bobo-bobo mo talaga. Hindi ka na nag-iisip, wika ni Itay sa akin na halatang disappointed sa naging desisyon ko. Sa hindi ko po kaya yung trabaho, ano pong magagawa ko? Sagot ko sa kanya. Si Itay talaga, napakabungangero. Paanong hindi ako magbubunganga? Ang tanga-tanga mo, sabihin mo sa akin, ngayong wala ka ng trabaho, ano lang ang gagawin mo dito? Pahabol na sabi ko pa sa kanya. Hindi ko na maitago pa ang aking inis sa aking magulang. Ano ba Itay? Bakit ba palaging ang tingin nyo sa akin ay walang silbi? Minsan ka lang kasing magkasilbi sa pamilya mo. Pero sa buong buhay mo, puro sakit lang ng ulo. Ang binibigay mo sa akin, galit na sagot niya sa akin. Na para bang wala akong ginawang mabuti sa buong buhay ko. Huwag po kayong mag-alala Itay. Bukas na bukas, maghahanap po ulit ako ng trabaho. Yun na lamang ang sinabi ko kay Itay. Nang sa ganon ay matigil na siya sa panlalait sa akin. Bakit mo pa ipagpapabukas? Ngayon ka na maghanap ng trabaho. Ipakita mo sa akin na may silbi ka.
Sarkastikong sabi niya sa akin. Meron akong alam na trabaho na pwede mong pasukan. Maya-maya dagdag niya nang medyo nahimasmasa na siya. Wag na po itay. Hindi ko po kailangan ng tulong ninyo. Protesta ko sa aking ama. Manahimik ka dyan, sigaw niya sa akin. Ipapasok kita bilang kasambahay sa isang kakilala ko. Sumunod ka na lang sa gusto ko, Carla. Pera to, wag mo nang pakawalan pa. Basta sa ayaw mo at sa gusto, yun ang magiging trabaho mo. Siya na mismo ang nagdesisyon para sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinunod ko ang gusto ni Itay. Dahil ayaw ko na ng mahabang argumento. Dahil doon ay napilitan akong lumuwas ng Maynila para pasukin ang trabahong sinasabi sa akin ng aking ama. Sa kasamaang palad ay hindi ako nagtagal. Dahil na rin sa hirap ng trabaho at sa mapang-abuso kong amo. Kaya muli akong nawalan noon ng trabaho. Pero hindi na ako umalis ng Maynila at nagpatuloy na lamang ako sa paghahanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay nakahanap din ako. At sa pagkakataong iyon ay naging sales lady ako sa Marikina. Katulad ng dati ay nagpapadala ako ng pera sa tatay ko at mga kapatid ko. Pero hindi rin ako nagtagal sa trabaho. Dahil na rin sa nasangkot ako noon sa gulo. At tulad ng aking inaasahan ay inaway ulit ako ng aking ama. Nang mabalitaan niya yon, patuloy niyang pinagdidiinan sa akin na wala akong kwentang anak. Samantala, sa halip na magalit sa aking ama, ay naghanap na lamang ulit ako ng mapapasukang trabaho. At yun nga, napasok ulit ako bilang kasambahay. Masasabi kong sinuwerte ako noon dahil mababait ang mga amo ko. Malaki-laki rin naman ang naaabot kong pera sa pamilya ko. Kaya umasa ako noon na sa pamamagitan ng perang pinapadala ko ay magagamit yon sa maayos na paraan. Iba ang nalaman ko nang dumalaw ako sa bahay. Nalaman ko mula sa aking mga kapatid na may binabahay na banyos na babae si Itay na nagngangalang Ninita. At ayon pa sa mga utol ko, lahat ng perang pinapadala ko ay napupunta sa kinakasama ni Itay. Dahil doon ay kinumpronta ko ang aking ama. Asawa ko si Ninita, kasal kaming dalawa. Pagmamalaking balita pa sa akin ni Itay. Nagulat naman ako sa aking narinig. Hindi lang pala basta binahay ni Itay ang babaeng yon, pinakasalan pa niya. Ano po yung nabalitaan ko na napupunta lang sa asawa ninyo? Ang mga perang pinapadala ko. Tingnan niyo po yung bahay natin. Umaasa ako na sa loob ng 2 taon kung pagkawala dito, maayos na po ang bahay natin. Pero pagbalik ko, ganito pa rin ang tatambad sa akin. Parang pusali, naiinis kong wika sa aking ama. Mas importante si Ninita kaysa sa bahay, sabi pa ni Itay sa akin. At sino ba yung babaeng yan? Para pagkagastosan ko, Itay? Nagtatrabaho po ako para sa mga kapatid ko, hindi para sa babae ninyo. Paalala ko noon sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan, muling nagalit sa akin si Itay. Ikaw, Carla, nabubwisit na ako sa iyo ha. Nagkaroon ka lang ng pera, yumabang ka na. Akala mo kung sino ka, sigaw pa niya sa akin. Itay naman, konsiderasyon naman po. Nagpapagod po ako sa trabaho ko para lang sa pamilya natin. Pero kayo, ginagastos nyo lang po diyan sa babaeng yan yung perang pinaghihirapan ko, sagot ko. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko din yan pagmamalaki pa ng aking ama. Pagkatapos noon ay tiyempo namang lumapit si Ninita para samahan ang kanyang asawa. Kaya sa kanya ko agad na ibaling ang galit ko. At ikaw naman, Ninita, ang kapal din ng pagmumukha mo. No. Alam mo namang hindi para sa iyo yung pera, pero kinukuha mo pa rin.
Humihingi ka siguro ng humihingi sa tatay ko. Tapos kung ano-ano lang yung mga pinagbibili mo, may karapatan akong humingi ng pera sa'yo. Asawa niya ako at magkakaanak na rin kami. Mataray na sagot pa sa akin ni Ninita. Para bang pinapahiwatig niya sa akin na pati siya ay obligasyon ko. Anong pakialam ko sa'yo? Ganti kong sagot sa aking madrasta. Muling nagalit si Itay at dinuro ako. Ikaw Carla, manahimik ka na. Kapag hindi ako nakapagtimpi, palalayasin kita sa bahay ko. Pamamahay ko pa rin to. Baka nakakalimutan mo, may karapatan ako. Kahit sino ang patirahin ko dito. Pagmamalaki pa niya sa akin. Sa huli, nagpasya na lamang akong tanggapin si Ninita sa aming pamilya. Bagamat bihira ko lamang siya makasama dahil nasa Maynila ako nagtatrabaho. Madalas ay nagsusumbong sa akin ang mga kapatid ko na minamaltrato sila ni Ninita. Ni minsan ay hindi nito itinuring na kapamilya ang mga utol ko. Tapos noong magkaanak si Ninita ay lalong nagdemand ng pera sa akin si Itay. Siyempre, nagbigay ako ng suporta. Dahil para din naman yon sa bunsong kapatid ko. Pero may mga pagkakataon talagang sinusubok ni na Itay at Ninita ang pasensya ko. Kaya nang payagan ulit ako ng amo ko na umuwi ng probinsya ay agad kong kinumpronta si Itay. Nagmamalaki ka pa sa ibinigay mong pera sa amin. Magkano lang ba ang 8,000 kada buwan? Sa tingin mo anong mararating nun? Sa pagkain pa lang at baon ng mga kapatid mo ay kulang na. Kung makapagsalita ka diyan, akala mo ang laki-laki ng pinapadala mo. Hoy barya lang yang pinapadala mo sa amin. Tila ba pangiinsulto pa ni Itay sa mga tulong na ibinibigay ko sa aking pamilya buwan-buwan. Kung gano'n lang naman po, sana di na lang kayo nagdagdag ng palamunin dito sa bahay natin. Sagot ko naman sa kanya. Hindi na nakapagtimpi si Itay at sinampal niya ako. Sumusobra ka na, bata ka, sabi pa niya sa akin. Sige po, sa susunod na magpapadala ako ng pera, hindi ko na ipababa sa iyo para hindi ninyo maibigay diyan sa babae ninyo. Hirit ko naman sa aking ama. Wala kang utang na loob Carla. Matapos kitang palakihin, pag-aralin at pakainin. Yan lang ang igaganti mo sa akin? Kung tutuusin nga, ay kulang pa yung perang ibinigay mo sa mga hirap at sakripisyo ko para mapalaki ka lang ng maayos. Anong klase kang anak ha Carla? Para sa maliit na pera lang, pinagmamalaki mo na ang magulang mo. Kung ganyan lang pala ang ugali mo, sana pinabayaan na lang kita. Panunumbat pa niya sa akin. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi. Dahil para sa akin, kahit kailan ay hindi naging mabuting ama siya. Sandali po Itay, inalagaan niyo ba ako kailan? Wala po akong matandaan na inalagaan ninyo ako. Sina lolo at lola ang nag-alaga sa akin. Paalala ko pa sa kanya. Pero yung mga kinakain mo nung bata ka, yung mga sinusot mo mga damit, yung mga pinambibili mo ng mga gamit sa eskwela noon, nanggagaling sa akin nang dahil sa pera ko. Kaya lumaki ka ng ganyan, hirit pa niya sa akin. Kaya Carla, wag na wag mo akong pagmamalaki dahil kahit kailan hindi mo mapapantayan o mababayaran ang pera at ang mga paghihirap ko para sa iyo. Pagpapatuloy pa ni Itay papadudot. Pagkatapos noon ay kinausap ko ang asawa ng tatay ko at doon ay sinabi ko sa kanya na wag niyang sasaktan ang mga kapatid ko dahil hindi ako magdadalawang isip na umuwi para palayasin siya sa bahay namin. Hindi nagtagal ay bumalik na ulit ako ng Maynila para magtrabaho. Simula noon ay sunod-sunod na ang mga masasaya at malulungkot na pangyayari ang dumating sa buhay ko. Una, nakatapos na ang kapatid kong si Gina
ng high school. At dahil sa kagustuhan niyang mag-aral, ay ako nang sumagot sa lahat. Hindi naglaon ay nakapagtapos din si Gina. Sa kabilang banda, January 31, 2021 ay namatay ang aking lola. July 17, 2021, namatay naman ang lolo ko. Kaya sobra talaga akong pinanghinaan ng loob dahil pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako sa mundo. Wala na kasi ang mga taong tumatayong pangalawang magulang ko, Papa Dudut. Hindi pa ako nakaka-recover sa pagluluksa. Sa pagkamatay ng lolo't lola ko ay may dumating na namang panibagong pagsubok sa akin. Nabalitaan ko mula sa aking kapatid na naghiwalay na sina Itay at Ninita dahil meron daw kinakasamang babae ang magaling kong ama. At ang masama ay mas malupit ito kay Ninita, Papa Dudut. Sobra akong naalarma dahil umiyak talaga sa akin ang mga kapatid ko habang kinukwento nila sa akin sa telepono ang pagpapahirap sa kanila sa kamay ng bagong babaeng. Tawagin niyo na lamang sa pangalang Loida. Dahil doon ay agad akong humingi ng leave sa aking amo. At nang mabigyan ako ay wala akong sinayang na oras. At mabilis akong umuwi sa amin. Bitbit ang aking mga pasalubong sa mga kapatid ko. Pero hindi ko inaasahan na mahuhuli ko sa akto na pinagmamalupitan ni Loida ang kapatid kong si Junjun. "Hoy, bruha! Anong ginagawa mo kay Junjun?" Galit na sabi ko habang nilulusob ko ang maldita. "Sino ka ba ha?" Tanong pa sa akin ng babaeng yon. "Anak ako ni Mang Tony. Baka hindi mo pa alam," sabi ko sa kanya. "Hoy babae, wag na wag mong sasaktan ang kapatid ko. Kung ayaw mong ilampaso ko ang mukha mong baboy sa semento, dagdag ko pa sa kanya." "Hayop kang babae ka," galit na sagot niya sa akin. At akmang sasampalin ako, pero agad kong sinalag ang kanyang kamay. "Lumayas ka dito sa pamamahay namin," utos ko sa kanya. "At bakit ako aalis dito? Asawa ko ang tatay mo," pagkuka ko ni Loida. "Hindi kanya asawa. Kasal pa sila ni Ninita. Kabit ka lang," pagdidiin ko. Hindi naman yon nagustuhan ni Loida, kaya nagpang-abot kami. Nagkasakitan, nagkasal at nagkasabot. "Carla, wag mong saktan si Loida." Agad na sumaklolo si Itay at hinila niya ako palayo sa kanyang kalaguyo. "Ano bang problema mo ha, Carla? Bakit mo ba sinasaktan si Loida?" Kumpronta pa niya sa akin. "Yang asawa niyo, Itay. Nahuli kong sinasaktan niya si Junjun," sagot ko. Sumigaw naman si Junjun habang umiiyak. "Opo, Itay. Sinasaktan po ako ni Tita Loida," sumbong din niya. "Dinidisiplina ko lang yung batang yan." Katwiran na naman ng luka-lukang kabit ni Itay. "Wala kang karapatan na disiplinahin ang kapatid ko. Kasi una sa lahat ay hindi naman ikaw ang nanay namin. Umalis ka na sa bahay namin kasi wala kang lugar dito. At wala kang karapatang saktan ang mga kapatid ko," sabi ko sa babaeng iyon. "Ano ba, Carla? Magrespeto ka naman sa asawa ko," sabi naman sa akin ni Itay. Binigyan ko ng karapatan si Loida para disiplinahin ang mga kapatid mo. Pagmamalaki pa niya sa akin. "Pero Itay, bakit niyo naman hinayaang saktan na lang ng babaeng yan ang mga kapatid ko? Nakita ko yung ginagawa niya. Hindi pagdidisiplina yon. Inaalila lang niya ang mga kapatid ko." Katwiran ko naman. "Tama na, Carla. Punong-puno na talaga ako sa'yo. Huwag mo nang hintayin pa na may gawin akong hindi maganda sa'yo." Banta pa sa akin ni Itay. Sa puntong iyon ay hindi ko na maitago pa ang galit ko sa aking ama. "Sige Itay, kampihan nyo yang babaeng yan. Mas mahalaga pa yang malditang yan kesa sa sarili ninyong mga anak." Papadudot umiyak ako at niyakap
ang kapatid ko noon dahil sobra talaga akong naawa sa kanya. Pagkatapos noon ay dinala ko ang mga kapatid ko sa bahay ng tita ko at nakiusap muna ako sa tita ko kung pwedeng doon muna sa bahay makitulog ang mga kapatid ko. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag naman ang tita ko. Samantala ay hindi pa doon nagtatapos ang away namin ng asawa ng tatay ko dahil ng mga sumunod na araw. Hoy, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko ha? At anong karapatan mong halongkatin ang aparador ko? Sikad ko kay Loida na nahuli kong nagnanakaw noon sa aking mga gamit. Pero imbes na magulat, pinanindigan lamang niya ang kakapalan ng mukha niya. Ang ganda nitong damit mo. Mas bagay to sa akin. Akin na lang to. Demand niya sa akin. Ang kapal din ng mukha mo, no? Gamit ko yan. Kaya wala kang karapatang pakialaman yan. Galit kong sabi sa kanya. Akalain mong nagsusuot ka pa ng mga ganitong damit. Alam mo, may binabagayan ang ganitong klase ng damit at hindi sa'yo bagay. Pangiinsulto pa niya sa akin. Ibalik mo na yung mga damit ko sa aparador at lumayas ka na rito sa kwarto ko. Utos ko naman sa kanya. Hoy, Carla, wag mo akong tratuhin ng ganyan. Asawa na ako ng tatay mo. Kaya madrasta mo na ako. Diin pa niya sa akin. Huwag kang umasang legal dahil hindi kayo kasal ng tatay ko. Paalala ko sa kanya. Sabay agaw sa damit ko na hawak niya. Magdamit ka man ng mamahalin pero hindi pa rin magbabago ang itsura mo. Mukha kang alila. Pangiinsulto pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay hindi na ako nakapagpigil. Kaya nasampal ko na ang babaeng iyon. Hayop kang babae ka. Bakit mo ko sinampal? Kumpronta sa akin ni Loida. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin para saktan. Pero mabilis ang katawan ko. Kaya nakailag ako. At nasa salat ko ang mga kamay niya. At dahil na rin sa pikon ko ay may naalala akong bagay na tinatago sa aking drawer. Kaya agad ko yung kinuha para ipanakot sa malditang kabit ng tatay ko. Nakita ko naman ang takot sa mga mata ni Loida habang napaatras siya sa akin. Ibaba mo nga yung kutsilyong hawak mo. Nagtatago talaga ako ng kutsilyo sa drawer ko para kapag may demonyong pumasok katulad mo ay sasaksakin ko na lang sa leeg nang walang kaabog-abog. Ang sabi ko pa sa kanya, hindi mo magagawa sa akin yan. Pagtatapang-tapang pa ng babaeng yon. Mag-impake ka na ng gamit mo o itatarak ko sa leeg mo yang kutsilyong hawak ko. Sige, kung gusto mong magpahatid agad sa hukay, ihahatid kita ngayon din mismo. Ano, Loida? Pagbabanta ko pa sa kanya. Agad naman nagmadaling lumabas si Loida. Ngunit tiyempo namang pagdating ng aking ama. At nakita ko ngang nagsumbong sa kanya ang maldita. Maya-maya, nilapitan ako ni Itay para kumprontahin. Carla, ano ba ha? Ibaba mo nga yung hawak mo. Sigaw sa akin ang aking ama. Noong mga sandaling yon ay hindi pa humuhupa ang galit ko kay Loida at hawak ko pa rin ang kutsilyo. Palayasin nyo na yung babaeng yan bago ko pa siya mapatay. Galit na demand ko sa kanya. Kahit kailan talaga, isusuwel kang anak. Bumalik ka na lang ng Maynila para may pakinabang ka pa. Hindi yung nasa bahay ka nga, pero gulo lang ang dala mo. Ang cam, sabi pa sa akin ni Itay. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Kayo po ang naghahanap ng gulo, Itay. Diretso ko sa kanya. Ikaw ang lumaya sa bahay ko, hindi si Loida, sabi pa ni Itay sa akin. Na obvious na mas pipiliin niya ang babae niya kesa sa mga anak niya. Sige Itay, kampihan niyo yang walang kwenta, yung babae. Pero hindi po ako aalis dito hanggat nandyan yang babaeng yan.
Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ko po nakikitang maayos ang kalagayan ng mga kapatid ko. Giit ko. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Basta lumayas ka na rito sa bahay ko. Hindi kita kailangan. Utos pa niya sa akin. Anong klaseng ama ka ha? Anak niyo ako. Pero handa ninyong ipagpalit sa babaeng yan? Naiiyak na ako sa galit noong mga sandaling yon. Ngunit hindi nagpatinag sa akin si Itay. At ang desisyon pa rin niya ang gustong masunod. Lumayas ka sa harapan ko. Layas. At kahit kailan. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Wika pa niya sa akin. Dahil doon ay napilitan akong lumayas ng bahay. Sumama na rin sa akin ang mga kapatid ko. Habang si Itay ay tuluyang ko nang iniwan kay Loida. Sa ngayon, Papa Dudut ay nakatira kaming magkakapatid sa tiyahin ko. Dito sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City at kasalukuyan akong namamasukan bilang kasambahay. Malapit lang sa aming tinitirhan. Ang totoo niyan ay halos 2 kanto lamang ang pagitan ng bahay ng amo ko sa bahay namin. At masaya naman ako sa aking trabaho. Pero Papa Dudut, sobrang sama pa rin ang loob ko sa aking ama. Naroroon pa rin sa akin ang pag-aalala sa kanya. Dahil na rin sa senior citizen na siya ngayon, kung naalagaan ba siya ng maayos ni Loida. Kaso, hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. At hindi ko rin sigurado kung mapapatawad ko siya, Papa Dudut. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng advice. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa okay ng tatay ko. Ano po ba ang dapat kong gawin para magkasundo na kami? Dahil sa totoo lang po, lagi po akong naghahanap ng pag-aalaga ng isang ama. Gusto ko pong magkaayos na kami ng tatay ko. At sana po ay mapayuhan ninyo ako, Papa Dudut. At sana po ay mapili po ninyong ma-upload sa inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories ang kwento ko. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Carla.